Morena Dumagoso. Good Hi. evening, Yorme! Hi Mocha, good evening. Sa ating mga batang Maynila na nanonood at mga minamahal kong lolo't lola at nanay tatay, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to Yorme's Hour. Ito pong Yorme's Hour ay katulong po natin na linggo-linggo si Mocha Uson kung saan dito po nilalahad ang mga nagaganap at magaganap sa ating lungsod. Mga updates na maaari kayo the whole week, busy kayo sa trabaho, baka interesado kayong malaman ninyo what is going on and happening in our beloved city. Kaya sa mga manonood, sa abroad man sila, marami kasi rin tayong viewers sa Yes abroad. Sa Europe, Middle East, sa Asia, baka kayo may mga kaanak no, na taga-lungsod ng Maynila, please do share this broadcast to them. Sa atin naman mga nanonood ng mga barangay official at mga batang Maynila at mga minamahal ko nanay at tatay at lolo at lola na senior citizen, please do share this broadcast para mas marami tayong mabigyan, mapaabutan ng impormasyon. No? At ito naman ay para sa kapakinabangan at kaliwanagan ng bawat isa sa ating sa lungsod. Dito rin namin nilaladi mo yung mga ibang panawagan. Katulad bukas, Sabado. Siyempre. Pag Sabado ay... Ito ang ating clean up Yan, operations po oo. natin. Oo, kasi... And declogging! Oo, gusto naman natin i-share sa ating mga kababayan na habang walang bagyo, habang Tirik ang araw, tuloy-tuloy ang declogging natin. Kasi gusto ko man lamang maibsan yung hirap na dinaranas ng ating mga kababayan yung tuwing nagbabaha. No? Sabi ko nga, kung mahiram ko lang yung sinabi ni President Marcos na sinabi, ano sabi niya? Palpak na flood control project. Tapos ang nagbayad na pera na ng taong bayan, taxpayers money. Ngayon nagbabayad pa rin taong bayan ng hirap at dusa, wala palang ginhawa. Hirap at dusa. In fact, Mocha, tingnan mo, 'di ba, yung ating update mo nga sila Mocha sa ating leptospirosis infection. and dengue. Summary report po natin mula po sa ating mga district hospitals. Opo, simulan po natin itong leptospirosis cases. Yan. Ang total confirmed po ay 52. Dami pong namatay po, Yorme, sa Yes, lumaki na leptospirosis. from 18 to 29. yeah, Nakikiramay po tayo sa kanilang mga pamilya. nakikiramay kami, no? Talagang kailangan mo ma-resolve itong flood control program ng gobyerno. Kaya kayo mga barangay chairman, mga kagawad, at pinagpapasalamat ko naman yung ibang bahagi ng DPWH at MMDA at special mention yung ating mga DPS at saka engineering. Araw-araw naman declogging tayo, no? Kaya mga chairman, bukas araw ng Sabado maglinis tayo kasi ito pong mga nasa screen ninyo ay epekto ng exposure ng taong bayan sa baha. 29. Nakikiramay po kami. At panawagan din po, available pa rin po ang doxycycline na gamot sa ating mga health centers At ospital. Kanina nagbigay din. May nagbigay pa sa atin. Mamaya pasasalamatan natin yung mga nagbigay sa ating tulong. Araw-araw ang dami nagbibigay ng tulong sa Maynila. Salamat sa mga kababayan natin. Meron pa ako isang nakita Bank of Nova Scotia. Nagbigay yata ng $100. Kung sino ka man, hindi ko lang alam saan yung Bank of Nova Scotia. O baka sa Europe yan, o sa Canada, o saan man. Canada po ata kasi $100 Canadian ang ibinigay. Canadian dollars. Opo. Thank you very much. Sige, bago tayo magpasalamat, ituloy natin ang report. Sa mga sakit,
na dulot ng pagbaha. Dengue cases naman po tayo, Yorme. Dengue total cases confirmed ay 103. May isa po tayong namatay dahil sa dengue. At 28 presently admitted sa ating pong mga district hospitals. Konting ingat lang, mga kababayan. Okay. Okay. Bakuna, tuloy-tuloy po ang ating bakuna eskwela program. Ito pong update, Yorme. Meron na po tayong total vaccinated na mga bata, 6,170 as of August 14. Yeah. Congratulations sa ating director ng Manila Health Department. Dr. Grace Padilla. Oo. At maraming salamat DOH, Department of Health. Yan po yung mga binigay nyo sa aming bakuna. Siya naman naming tutup din ang aming obligasyon bilang lokal na pamahalaan. Sa ating mga taga Manila Health Department, keep it up. You're doing a good job. Sa mga magulang naman, natutuwa ako para sa inyo. Ito'y dagdag na proteksyon para sa kanilang mga chikiting at mga dalaga. Yan. So, ngayon naman po, Yorme, ay senior citizen update po tayo dahil ang dami pong masayang mga lolo at lola naman po natin. Dahil nga po sila po ay nakatanggap na po ng kanilang pinaka-favorite na Ensure milk. Buong Maynila yata ang post the whole week. Puro Ensure milk. Yorme, meron lang ako ipapakita sa inyo. Oh. Kasi may isa pong barangay chairman na nag-upload ng video para makita nyo po na hina-house to house yung pagbibigay nitong Ensure. Ito po mula kay barangay chairman Liza Franco ng barangay 349 District 3. Panoorin po natin ito. Wow. Yun ang gusto house niya. Galing na. Tignan niyo yung reaction. Yun. ni Si Liza. chairwoman Liza, niya. opo. Yan. Yung mga lola ko. Dalawa sila, mag-asawa. Yan. Walang audio. May audio po ba yan? Kasi may mensahe po sila sa inyo, Yorme. Tuwang-tuwa po sila. Ayan, meron po. Ayan. Wala lang audio. Dito po. Pero meron po sa ano po. Live Meron natin. sa live natin. At sa atin lang walang monitor. Yan. Oo. Mensahe si Lola. Yan ang kaligayahan ko, Mocha. Sasaya yung mga lolo't lola ko, mga nanay tatay ko, senior citizen. I love you too. Oh. And that's my mother. Ngiting tagumpay eh. Yan. Salamat po, Chairwoman Liza Franco. Tanggal na ang pagod ko the whole day. Dahil sa ating mga lola at lola. Oo. Yan talaga, kaligayahan ko yan. Tatanda. In fact, Mocha, kanina, nagpunta ako sa Popeyes. Ay, nakita ko po, Yorme. Baka kumain kayo dun sa Robinsons. Doon ako nananghalian. Sana all. Oh. Parang gusto niyo rin ng chicken ng Popeyes, ha? Nagpunta ako sa Robinsons Mall. Opo. Binisita ko yung aking mga lolo't lola, nanay tatay na senior citizen na nagtatrabaho sa lungsod. Sa mga company, like Popeyes, at yung PWD. Ayan sila kanina. Sila yung duty nung inabot ko eh. Ayan. Happy naman sila. Tinanong ko, napapagod ba sila? Sabi nila, Mocha, hindi. Dito nga, marami ako nagagawa. Sabi niya, nalilibang ako. Kumikita pa ako. Ayan. Kaya yung mga ibang company, Shakey's o Jollibee, Subway din po McDonald's. ata, Yorme. Subway kaninang umaga. Kasi may binisita tayong lugar nung bagyo. Opo. May nakita akong mga kable kasi pinaayos ko sa Meralco at sa ating city engineering, city electrician. Pinunta ko yung Subway. I think the guy, si Brian yata yun eh. On my right side, siya, PWD. Oh. Yan.
Natutuwa ako sa mga company na yan. Subway. Sa may UNAV. Ako naman, kung hindi ka labisan, lahat ng mga restaurant, hotel, food chain, ayan si Brian. Na tumatanggap ng mga senior citizen natin. At saka, tumatangkilik sa ating mga lolo't lola at mga PWD. Suportahan din natin. Kaya ako nagpunta kanina mismo sa Popeyes para magpakita na suporta sa mga kumpanya na nagnenegosyo sa Maynila. At the same time, tinutulungan yung ating mga minamahal na kababayan, mga PWD. Nagulat na lang ako kanina kasi yung nag-sign language siya. Thank you, dear. Thank you. I love you. Sabi niya. I love you. Kaya, usapang mga nagnenegosyo, ito, bagong bukas. Saan to bukas? SM Manila. SM Manila. Biryani. Biryani Boys. Halal. Para sa mga kapatid nating Muslim. Yes. Pwede silang kumain dyan. Thank you very much sa pinadala ninyo. Mukhang hindi nakarating sa akin. Andyan. Hindi na umabot. Charot. Di natin natikman, boss. Marami ba? Charot lang Biryani Boys. Sa SM Manila. Manila. Ayan. Sige. Congratulations. Sana sa Biryani Boys Company, a taste of Middle East within reach. Ay kayo magtagumpay sa paghahanap buhay. And thank you for providing job opportunity sa mga tagalungsod ng Maynila. Maraming salamat po. Kaya mga Shakey's, meron na naman Shakey's sa Pizza Hut, Jollibee, McDo, Popeyes, Subway, basta lahat kayo pag sinuportahan ninyo yung mga lolo't lola ko at PWD, we will support also. We will make extra mile. Bibisitahin niyo pa. Bibisitahin natin. Ayan. So, Yorme, ngayon po magbibigay tayo ng Ensure Milk Update as of August 15. Ang actual delivery po sa District 1 ay 9,389. May mga nag-return. So, ang total po dito po sa buong Maynila ay na-claim 112,911 na po ang ibibigay as of August 15. Good. Natutuwa lang ako sa ibang chairman, Speaking of, una kong i-discuss, nagsosoli yung iba. Kasi, talagang wala Di good. Good yun, mga barangay chairman, secretary, treasurer. Pangalawa, kanina nasa mall ako. So yun nga, Robinson's Mall. May kumausap sa akin isang senior. Yorme, wala pa yung gatas ko. Ang dami ko na nakita mga kaibigan ko. Nagkaroon na sila ng issue. Tinanong ko yung barangay. May sinabi siyang barangay number. Sabi ko, baka kasi na second batch of submission ang inyong barangay. So anong epekto nun? Sa second batch kasi, binigay naman natin yung mga nauna sa second batch. Ang tanong, Yorme, kailan po yung sa amin? Ayan, baka EJ, yan ang tanong ng mga natin, Kailan po yung sa amin? Mga lolo't lola ko, kaya nga sabi minsan talaga totoo ang kasabihan early bird catches the worm. Kaya magandang leksyon yan sa mga barangay chairman, secretary treasurer, o barangay official, early bird catches the worm. Kailan po sa amin, Yorme? Mga nanay ko, mga tatay ko, inaantay natin yung bagong supply ng Ensure Milk. Alam niyo po bakit? Napakyaw po natin ng lungsod ng Maynila yung stock ng Ensure Milk. So may darating na shipment this month. So pagdating po ng shipment, yung mga barangay na wala pa, antabayanan nyo lang. Magkakaroon din kayo. Basta lahat ng lolo't lola ko, magkakaroon. Maswerte lang yung mga nauna. Kasi siyempre, mabilis nag-comply yung kanilang mga barangay. Pero as we speak, 896 barangay, nag-submit naman na sila. Ayan. So, antabayanan nyo lang yan, mga minamahal kong lolo't lola sa katapusan, pag dumating na. Kasi, yan po ay imported.
Yung insure milk. Dumarating yan yata rito, nakalata na. Yep. Kaya ano lang tayo. Antay-antay lang tayo. Pero alam ko this month, makukuha na nung remnants. Kasi out of 472 barangays plus 141, they 500, 603, 613 total nun. O 613 minus 896. So, konti na lang. 200 plus barangays na lang ang wala pa. Tabayanan nyo lang yan, mga lolo't lola ko. Opo, lahat po mga katanggap, huwag kayong mag-alala, mga mami at daddy, mga lola at lola natin. Mag-report naman po tayo, Yorme, sa total number of rescued minor naman po tayo sa mga rescue Curfew! operation. Opo, Oo, the kasi curfew. kala nila, sorry dinidigay na po ko. Kabago ito. Kumain na ba kayo, Yorme? Di ba, Leo, maintindihin yun. Binudega ko na kanina sa Popeye's Chicken, yung para ngayong gabi at para Sana bukas. all. So anyway, sana all ka dyan. Sige, minsan isasama ko kayo. Yun! Bibisitahin natin yung ating mga PWDs and lolo't lola. But then again, saan nga ba tayo? Sa total number of rescued minors na sumuway po sa curfew. Mga bata, may curfew. May curfew tayo. Hindi titigil lang gobyerno hanggat hindi tayo na nag-a-adapt, no? Sa pulisiya ng pamahalang lungsod. Pagdating ng alas 10, mga 17 anyos pababa, tiklop na lamesa, way una. Kasi madadampot kayo ng Manila Social Welfare Enforcement Unit kasama ang ating Manila Police District in their respective AOR. Hindi naman tayo titigil. Ang gusto kasi natin dyan, kaya the word rescue is simply because we wanted to mitigate the possibility, or at least if we can eliminate the possibility of them getting harmed in the middle of the night. Minsan kasi yung aberya nangyayari sa gabi. So, ma-mitigate natin yung ma-eliminate, ma-cushion, yung masamang epekto ng pagtambay ng hating gabi o dis oras ng gabi sa mga menor de edad. At huwag na rin masangkot katulad niyan. Di ba? Baka mamaya yung mga bata ginagamit ng mga sindikato. Di ba? Ingat lang. Sa mga nanay, umasa kayo, tatayo kami bilang pamahalang lungsod, bilang Manila Police District, bilang MDSW or Social Welfare na pangalawang magulang sa inyong mga anak. Ipagmamalasakit namin sila katulad ng pagmamalasakit nyo sa inyong sariling anak. For Yorme, so ang total number of rescued minors, 137. Itong linggo lang na to. Itong linggo lang na ito po. Yes. At ang naibalik naman sa kanilang mga magulang at barangay ay 125. Yung na-turnover po sa RAC or Reception and Action Center Yes. ay 31 Oh, minors. Ako, yan po yung mga individual na nag-commit ng mga unnecessary things. Kailangan silang i-rehabilitate through RACs. So, susunod, mga bata, ingat kayo. Baka matira kayo sa Marikina. Sa Malayo-layo. Boys Town po. Sa Boys Town. Ako, good luck sa inyo. Pero ako, gusto ko, ligtas kayong lahat. Bilang ama ng lungsod ng Maynila, tulad ng pagmamalasakit sa inyo ng inyong mga magulang. Ay, shoutout din po pala, Yorme, binisito ko sa kanyang opisina si MDSW Director J. De La Fuente. Ako, hindi pa yata rin natutulog yan. Katulad po ninyo. Hindi, masisipag din yung mga social worker natin. No? Shoutout, ha. Thank you sa inyo. Ito po, boss, police news and report. Yeah. Mukhang may bisita po tayo ngayong Nako, oras na ito. may sumubok na naman. August 14. I think August 14, no? Alas 2 na madaling araw, no? Halika, Colonel De Leon. Kasama natin si Colonel De Leon. Halika rito. Captain Balagtas, no? Yes, Captain Balagtas. Meron tayong mga reported. Ito na.
Ito kasi nag-viral. Pakita mo yung video. May video ba tayo? Halika nga kayo. Talagang gusto nyo pang, ano. Dito. Ayan. Kayo talaga. Ito. Ipakita mo yung video. Ito, si Kamata. Play mo nga. Ayan o sila. Sa arte. Alas 2 sa madaling araw. Takot yata sa gabi. O ginawa namang alas 2. So yung mga truck, merong CCTV, anong tawag yun? Dashcam. Dashcam. Mabuti naman, itong may-ari ng sakyan, may dashcam, nirecord niya, ipinadala niya. At itong isang vlogger to eh. Hindi ko pa namimit yan eh. Alam ko yan si Kamata. Oo. Ayan o. Yung isang kahapon lang yan. Kahapon. Hindi ba kayo nanonood ng Facebook? Ha? Nanonood din kayo? Di ba may pit na dyan sa atin? Ano yung ginagawa niyo? Kinuyog niyo pa eh. Piling kumakalkal ng Wepax yan. May galis yata sa Wepax yan. Ha? Ikaw ba yun? May galis ka ba sa Wepax? Wala? Siguro, yan. Ano yung kinukuha nila yun? Mga gamit, alam mo ka, hindi nila naiintindihan yan. Kawawa yung pahinanti dyan sa kanila. Sa kanila matcha-charge yan. Yun hindi nila, kapwa rin naman nila mahirap yun. Ano nadali nyo? Ano pa? Jack. Sinayang yung buhay niyo. Sinabi na sa inyo, huwag niyo nang gawin sa arte. Ayaw niyo maniwala. Paulit-ulit na lang. Kala niyo ba mapapagod kami? O sige, ito na huli. Meron pa natitira, no? At may tatlo pa sir. Alam niyo na kung nasa yung tatlo. Kakilala niyo. Tago na sir. Kumanta na ng lupang inirang. Hanapin namin yun. Kayo talaga. Ayaw nyo maniwalang may gobyerno sa Maynila. Sira nyo kinabukasan nyo. Ito, nahuli ko ito na Presinto 1. Sipag nitong uno eh. No? Linggo-linggo na lang. So, okay na kami sir. Suki eh. No? Suki eh. Hindi, kasi Arten eh. Ako, nananawagan ako sa mga taga-Arten. Mga kapitbahay ko dyan. Buti wala nahuhuli sa 1, 2, 3, no? Taga saan kayo? Saan kayo banda? Sa Roma. Sa Rasul. Kakasunog pa lang. Kakabigay ko pa lang ng tulong. Oo. Nasunugan kayo? Hindi. Ha? Yung last year, yung pinuntahan ko. Pag-send nyo kagabi sir ng viral video kay Oo. Didi, Hmm. lumakad yung mga operatiba natin. Hmm. Nagsa-standby na naman ito, ready to attack na naman. Okay, route. kasi nakalusot eh. hindi kala nila nila nakita yung nakalusot. viral video sir. Kala nyo walang nagbabantay. Alas 2 sa madaling araw naman kayo ngayon. Ha? Sumurrender kayo. Kasi nakita nyo yung mga viral video na kayo. Yun ang mangyayari sa inyo. Talagang makukuha, mapapalo. Yung tatlo na sana. Ha? Sige kayo, baka minsan may mangyari. Magkaroon ng aksidente. Masagasaan kayo ng truck, sumambulat yung utak nyo dyan sa kalsada. May mga magulang ba kayo? O kita ninyo? Pwede ngayon, nagkadalamhati magulang ninyo. Sige, good job. Presinto 1. Palakpakan natin yung ating mga pulis. Ito yun. Keep it up, ha?
Huwag mo na kayo malis, baba nyo na yan. Sige, talin yan. Poyo nyo. Thank you sa ating concerned citizen. Yung concerned citizen natin na inuloy niya yung pagbibideo. Kasi alam mo Mocha, malaking bagay kasi, limbawa may complainant. Siyempre, pag walang mga video o picture, huli, hanapin pa rin natin. Kaya lang mas matagal. Pero kasi ito, pagka may video, nakuha na ng netizen, madaling i-identify. Tapos madaling may pagtatanong. Ang mahirap dyan kasi kawawa dyan, driver ng truck, painante, sila magbabayad eh. Kaya naghahanap buhay lang yun, arawan lang. Tapos ang mahirap pa, itong mga batang to, alam nyo, hindi lang ho namin pinakita sa inyo ha. Meron pa ho yan isa. Mga ganito lang kalaki. Hindi na natin dinala rito. 10 years old yata. Kasama nila. Sa akin na yung litrato eh. Sabi ko wag nang dalhin. Masyadong bata. Yan. Abuti may cover yung Itong bata pa. Alam mo ba ganyan ang katawan ko Mocha? Naghahanap buhay na ako. 10 years old. Basurero na ako. Baka nalilito yung ating mga kababayan, jumper. Baka sabihin nila jumper sa kuryente. Oo. Hindi, jumper ang tawag ko dyan sa mga bata na yan. Nangunguha ng mga gamit. Ng malalaking truck. Siyempre, nakakawa naman. Kaya lang, anong gagawin natin? Hindi naman ako nagkukulang ng paalala. Although panaka-naka na lang yung sumusubok, baka sinusubukan din tayo bilang pamahalaan. Baka kala nila sa umpisa lang. Magsasawa sila sa atin. Talagang mahuhuli sila. Sa akin lang, paalala ko, tigilan nyo na yan, ulitin ko, nag-viral kagabi, madaling araw, hindi pa natatapos yung 24 oras, huli na agad. Ito masakit yan, Mocha. Nakita mo yung bata? Yung size nun? Mas malaki pa yung gulong ng truck. Kaya nga. Mamaya, ma-aksidente, katulad kanina. Mag-iingat kayo, ha? Kanina, sa Nagtahan. Pinawalan ng preno. Ang laki ng nangyaring insidente sa Nagtahan. Maraming salamat kay Major Apostol ng Traffic Management ng MPD at 10 na kanyang mga kasama. Maraming salamat NTPB. Maraming salamat MDRRMO. Si MTPB Director Dennis Biahe, si Director Arnel Angeles naman sa MDRRMO at kanilang mga staff. At maraming salamat MMDA, Metro Manila Development Authority. Nagtulong-tulong kanina para ma-clear. Kanina mga 6:30, bukas na yung 3 lane. Isang lane na lang ang inaayos kanina o dala ng malaking banggaan o karambola sa Nagtahan. Kaya paano kung halimbawa sa atin yun, tapos kita mo yung video na yan, nagtakbuhan yan habang umaandar yung mga sakyan. So paalala ko lang, mga magulang na nanonood, pagsabihan ninyo ang inyong mga anak, wag titira sa Arden or wag titira at all. Baka mamaya tumira sa Kapulong. Yorme, sabi mo sa Arden lang. Mamaya tumira naman sa Bad Santos o sa Recto. Hindi, mahuhulit. Maniwala ka mo ka. Ako, kabilin-bilinan ko kay General Abad. Top din natin yung panawagan ni General Torre. Sabi niya, ang pulis araw nasa kalsada. Sabi ko, amend natin ng konti yung sinabi ni General Torre. Tayo naman, pulis nasa kalsada sa araw, nasa kalsada rin sa gabi. In fact, ito baka mapanood nyo kay Boy Gonzales. May isang snatcher, sumubok kanina. Puntahan nyo po yung Facebook ni Boy Gonzales. Sumubok, mang-snatch. Ang problema ngayon, Mocha, dahil lumuluwag na yung mga kalsada, pag may gumalaw na takbuhan, nakikita agad ng lespo. Nahuli na ng pulis kagad, immediately. Diyan sa Quiapo. Kanina. Kaya mga tulongges,
Huwag nyo nang palakin, huwag nyo nang subukan. Mahuhuyo lang kayo. Naaresto kagad yun. Nakuha na ni si Boy Gonzales, ano yun reporter. Kumukuha ng mga beat patrol yun. Ayun, natsachamba niya. Kanina, natsamba niya. Snatcher, nahuli ng pulis. Congratulations sa ating Congrats. Manila Police District. Sinabi ko na sa inyo, ulitin ko. May gobyerno na sa Maynila. Maaari, hindi namin kayo mapigilan bago nyo gawin yung krimen. Maaari maaari. Pero we make sure na kapag ginawa ninyo sa Maynila, tatalupang ko buong Pilipinas. Mahuli lang namin kayo. It is our dear commitment to our people. And that is a guarantee that we assure the people of Manila na ang mga Tolonges, hahabulin namin kayo at ang ikamamatay ninyo, puyat. Dahil hindi kayo makakatulog ng mahimbing kapag ginawa ninyo ang krimen dito sa lungsod ng Maynila. Kakaiba lamang yung kanina Mocha, habang ginawa niya, nahuli siya. O ito naman, in less than 24 hours, nahuli din. So, ano pa ang gustong patunay doon ng mga Tolonges at kriminal? Kami, nagbababala, ako nagdidiplomasya, but we make sure may gobyerno sa Maynila. So, mag-iingat kayo. Kaya po sa ating mga netizens, ayan, kung may masaksihan po kayong krimen, paki-video po at paki-send po dito sa Facebook page ng Manila Public Information Office or MPIO. Pwede rin po diretsyo sa ating Yorme, Isko Moreno Domagoso page. O kaya kahit na itag nyo lang po, Lisa, tama ka. Ang galing mo, tatag Mocha. lang po. Ang galing mo. tag nyo at Isko Moreno Domagoso, may kita po ni boss po yan. Most likely, makikita yan ng mga staff natin. Ngayon, kami naman, ikukubli natin yung kanilang pagkakakilanlan. At pinagpapasalamat ko, maraming CCTV sa Maynila. Alam mo sino yung CCTV? Taong bayan. Sabi sa akin ng mga lesbo, boss, paano mo nalalaman yung mga nangyayari? Sabi ko, sa taong bayan. Paano mo nakikita? Ipinadadala sa akin. Ipinagmamalasakit nila tayo bilang syudad, bilang pamayanan. Kaya ini-encourage natin ang kamalian ng mga ilang individual, padala nyo sa amin. Ang kakulangan namin, kami, tayo, sa pamahalaan, mga kasamanan, ipadala nyo sa akin. Wala tayong kukonsintihin. Meron lang ako isang papaalala ko lang ito naman real talk. May mga dating politiko alala mo yung ticket ng parking. Okay. 50 pesos yun. 50 pesos. May isa kami nahuli. At meron kami isang inaalam. Nag-uutos ng tao yung politiko na talunan. At saka politiko rin na kilalang politiko ngayon. Sikat na sikat yun sa Kongreso. Inuutosan yung mga tao nila. Kaya nagparada ka. Kukunin yung ticket mo. Dahil bayad ka na. Kukunin yung ticket mo. Tapos susulatan nila ng ibang presyo. Kasi post. Ipadadala sa visor. O, yung iba naman, valid complaint. Yung iba naman, dahil na-excite, ipinopost. Para siraan yung mga parking attendant or mga nagmamanage ng park. So, two sides of the coins. No? May mga tamang complaint, tama naman.
kinakastigo natin, one strike policy. Tapos na kagad, tanggal na kagad. Kaya nga kita nyo may mga parking attendant na para nagrarally-rally, yung mga tinatanggal. Kasi one strike policy tayo. Basta yung kinumplain ng netizen, confirm, tanggal yung tao. Pero ito naman yung kabilang banda. Yung mga nagsasabotahe para doon sa mga taong individual o mga individual. Ingat lang tayo kasi merong isa ginawa 50, di ba? O nilagyan pa ng 0, 500. Sabay post. O tapos sabay delete. Oo. Nung hinahanap na namin yung Tapos, ito naman ang masakit na parte. Yung hininga ng ticket, ayaw naman mag-complain sa amin. So, hindi natin malaman. Kaya, para walang kalituhan, ito yung isa yung nahuli. viral. Ayan, nahuli na yan. So ito po legit. Pero yan, hindi yan MTPB. Oo nga, Parking attendant. Yan. Kaya ingat po tayo, no? Ingat tayo. Ako, gusto ko yan yung visor. Kaya lamang, baka minsan napapasukan na sila ng mga politikong, kunwari, ay complainant, tapos sasalam. Siyempre, ipopost naman ng visor. To make it legit. Ingat lang. Pero ako, I encourage, ako na, lalo na. Yan, gusto ko yung visor. Sana tulungan din ni visor yung complainant na mag-complain talaga sa akin. Kasi hindi ko naman talaga sasantuin yung mga akusadong, baka may tulonggis din sa gobyerno. In fact, may isang video kanina, ikinalulugod ko sa kanto ng H. Lacson na very famous sa mga Buhaya Cups o Buhaya MTPB in the past. Ano yun Tambal, ano yan? Parang ano yun Parang Manila Zoo yun Daming buhaya doon sa Lacson, Loyola Street po. Espanya. Kanina, natutuwa naman ako. May napanood ako sa TikTok. Sabi niya, eto na, papunta na tayo sa Buhaya area. Sumobra siya. Nakita niya yung mga MTPB nagtatraffic. Lumagpas siya. Pinagsabihan siya. Nagulat siya. Hindi siya hininga, hindi siya tinikita. Kinalugod niya. Sabi niya, may gobyerno na talaga sa Maynila. Iba na talaga ang gobyerno sa Maynila. So, to cut the long story short, mga nanay, tatay ko, na mga nanonood, mga batang Maynila, hindi po perpekto ang gobyerno ng Maynila. Pero ang garanti ako, hindi ko kukusintihin. No holy cow. Walang holy cow dito. Kaya lang, pamisa-misan, bagay matatalino naman talaga ang mga taga-lungsod ng Maynila. Mapanuri din naman. Minsan baka tira pasok. Pinapapasok lang para ang gagawa ng mga kwento. Kawawa din. Diba, pinagpasyahan na kita, moka. Pinagpasyahan kita, o tanggal ka na. Pero sa totoong buhay, wala kang ginawang masama. Ano mararamdaman mo? Masakit. Then I created injustice. The other supposed to be seeking for justice, but I created injustice. Because that guy, or that girl, or that fellow, just wanted to ruin your life. Using us as government of the one strike policy. Ayan, magandang leksyon natin ngayong linggo na to. Maging maingat tayo sa pag-uusisa. Pero, ang garantisado, one strike policy. Once it's confirmed. Tapos na. Kahit mag-welga pa yung parking attendant, pag mali ang ginawa, tanggal kagad. Ayan. Ayan, kaya po magtulong-tulong po tayo at dahil nga may gobyerno ng Maynila, umiiral na po ang batas, kaya may consequence po yung ginagawa nating mga illegal na bagay. Pag nalaman ko naman yung politiko, kasi sinisiyasat natin, ilalatala ko sa inyo kung sino yung talunan na politiko na yun. Ang
isang babae at isang lalaki. Ay, ako na-describe, saka na lang. Mamaya mo Bagay. sabihin nyo na lang. Bubulong ko sa iyo. Hindi pa nakamove on eh. Ah, Oo, talaga, Diyos ko. Ganyan talaga pag may pagbabago. Ang tinatama mo, interest ng mga talibandas. Yun nakasanayan nila na gahasain ang pamahalaan at abusuhin yung kanilang kapangyarihan at gamitin para ipagpunyagi o iraos yung kanilang kakatihan ng kamay. But matalino ang mga taga Maynila. Alam namin na nangyayari. Sige. Next tayo, Mocha. opo, bago po yun, Yorme, sabi ni Justin Lee, salamat Yorme, from Barangay 407. Alam niyo, Yorme, kahit sa TikTok nako-comment sila, sana all parang Maynila. Kaya, dahil nakikita po nila yung una, yung kalinisan. And mas feel na po na safe ang mga tao po dito sa Maynila dahil nga po hindi natutulog ang gobyerno, nauhuli po ang mga may sala. Kaya, ayun, shoutout po sa sa kapulisan po natin, sa mga concerned citizens. Kaya wag po tayong magsawa na magpadala ng mga video, magsumbong, wag po kayong matakot. Magtulong-tulong po tayo kasi hindi po natin masusupuyan kung walang magsusumbong. Pero malayo pa tayo. Kasi ang gusto kong makamit yung kusang disiplina. And it takes time. Hanggat kaya ng katawan natin, hindi naman tayo susuko. Pero siyempre, ang pangarap ko rin, yung tao, kusang magdidisiplina, kusang susunod, maaliwalas ang kanyang kapaligiran, yung panatag ang kanyang pamumuhay. Impact. Total, nabuksan mo na yan. Tingnan ninyo. Pakita mo nga yung video na yung sumisid sa ilalim ng imbornal. Paano mo? Yung pinost ko kanina, ako nag-post nun eh. Dapat bigyan ng ano yun, cum laude award. Anong tawag yun? Valedictorian o Mga estero gold. boys po ba natin? Nakita mo? Oo, estero boys natin. Sinuong niya yung ilalim. Oh. Sinuong niya yung ilalim. Nakita niyo mga plastic ng bote. Ayan. Totoo. Ayan yun. DPS at Oo. DEPW. Department of Engineering and Department of Public Safety. Ayan, tingnan mo anong laman. Mga plastic. bote, Oo. plastic. So anong ibig sabihin? Kailangan po talaga, Disiplina. inihingi ko naman yun. Yung mga basura natin, itapon natin sa tamang sisidlan, tapos kukunin ng ating gobyerno. Then may video. Gusto ko yung ano eh, Yung video. Posted Oo. 4 hours ago. Talagang sinisid. Yung nakita ng tao, sabi, shout out sa lahat na nag-comment. Tuwa ko doon sa nag-comment eh. Yan ang dapat bigyan ng 80,000. Tama. Tao sa Imbornal. Talagang literal, lumabas sa Imbornal. Shout out sa lahat na nag-comment. DSWD eh. Baka naman. Secretary Gatchalian. Although marami tinutulong sa atin ng DSWD. Pangkabuhayan naman dyan. Baka sakali lang. Bakala. Siya yung nakita ng utaw. Ang hindi na, yan, pakita mo. Pakita mo to. Tingnan mo, Mocha. Yan ang nakita ng utaw. May lumalabas. Malinis na eh. Noong isang araw, puro imbornal yan. Puro urak. Tapos yung mga bato. Nakuha na. Tapos, meron tayong 2 tao. Ito yung isang tao. Yan yung inipon nung isang tao nasa loob pa. Meron pa sa Meron pa yan sa loob. Ayan. Pag tinignan mo, nakukuha niya, puro plastic bottles. na bumabara. Ayan. Nasa ibabaw na yan. Ang dami yan nakuha po Yep. nila. Kaya dyan siguro, mapagtatagumpayan yan natin. Kasi nagsisimula pa lang tayo, 2 buwan pa lang tayo, no? Siguro, baka mga 10 taon, mai-inculcate na natin sa ating mga sarili ang kalinisan at kusang disiplina.
Huwag naman sanang Oo. umabot ng 10 Pero, kung kinakailangan in our lifetime, as long as we have the mandate of the people, hanggat tayo itinatalaga ng taong bayan sa ating mga posisyon, gagampanan ko naman yung tungkulin natin. Pero, siyempre, kahit araw-arawin ko, 24 oras, kahit lagyan ko na ng toothpick yung mata ko, Oo. hindi matatapos. Kapag hindi nakipagkaisa ang mamamayan. Sa paanong paraan na makikipagkaisa ang taong bayan? Doon sa pamamaraang nagkukusang magdisiplina ang tao. Kasi yan, plastic bottles yan eh. Yan yung mga tinatapon pag umiinom tayo, tapon na lang. Ako, malapit nga po ata ito sa UDM eh. Yes, Yung mga malapit yan. estudyante dyan, paalala lang. Pero ito marami ng pinanggalingan yan eh. Oo. Main pipe kasi yan. Opo. Ngayon, ang resulta niya, magbabaha, tatagal ang pag-upa. Ang pangarap ko na lamang, pakababaw na lang ng pangarap ko, mukhang nakakahiya sa taong bayan. Dahil palpak yung flood control, so chances are magbabaha sa Maynila. Tayong taga-salok ng tubig ng Metro Manila, sa atin pupunta yan. Ang pangarap ko man lamang, the very least that I can give to our people, nagbaha, gusto ko humupa agad. Huwag nang tumagal. Kasi nga, para makakilos na ang taong bayan na hindi sila na-expose sa posibleng sakit na dulot ng pagbaha, katulad ng leptospirosis na nagdudulot ng pagkakasawi o ng buhay ng tao. Ayan yung isang dulo. Tagus-tagus siya, mahaba yan. Kaya may putik. Meron nga dyan, alam mo, Mocha, sayang nga, hindi ko lang nakita hindi ko lang na-picturean eh. Ano po meron? May tumayo dyan, lumutang. Nakita mo yung lalim? Opo. Nung binuksan yung isa dyan, yung kabila niyan, nakatayo eh. Ibig sabihin, puro lupa. Wala na halos espasyo. Kaya ito talaga, sa amin, may tawag kami dyan, linis tubo. Yan ang literal na linis tubo. Parang gets ko po yun. Oo. Yan ang literal na kailangan ginagawa. Bigla ako namuli, no? Yan ang linis tubo. Alam ng mga lalaki yan, lalo na sa tundo. Tamba. Ayan po. Ayan. I'm just trying to make it light, but it's a serious matter. Pero sa Yorme, simple lang proper disposal of Proper waste. lang. Sabi ko nga, Mocha ilagay ninyo sa tamang sisidlan, ilabas niyo sa tamang oras, basta ang obligasyon ko, darating ang truck ng basura. Kukunin. Para yung proper waste management, mailagay natin sa tamang lagayan. Kasi kung hindi, babalik yan, magbabara yan. Yorme, may tanong lang po ako. Sure. Kasi di ba kung kalinisan ang pag-uusapan, number 1 dyan ang Japan. Japan, Singapore. Meron kasi silang tinatawag na segregation. Saka incinerator. Meron po ba tayo? Wala. Wala. Dahil doon sa isang batas na pinahiral, nagkaroon ng kalituhan, napaatras. Maraming kumpanya. Pero marami nang tinatawag na waste to energy program. Nino ng buong mundo. Tayo na lang ang huli. Wala pa tayong waste to energy. Pero lahat na halos sa mundo, nag-a-adapt sa waste to energy. Alam mo sa Singapore, isang truck, dadalhin doon sa waste to energy facility. Magiging kuryente. Yung isang truck ng basura, ganito na lang karami halos. Yung abo. Tapos yung abo, lalagyan nila ng parang timpla. Tapos ihulog nila sa dagat. Magiging ano siya, tawag dito yung, ano yung halaman sa dagat? Bakawan. Sa Singapore yun. So, ibig sabihin, yung waste to energy, hindi masama. Yung pag-incinerate, hindi masama. Nakulayan lang na nakulayan ng gusto. Na ito'y masama. Sa totoo, hindi. Sana, hopefully, dumating ang mga leader sa bansa, leader ng national government, na mag-adapt na tayo sa ganitong. Kasi kung hindi, wala, pabalik-balik lang yan. Kaya ngayon po ay ganun po muna ang gagawin natin. Tayo, yan. Tayo sa sarili natin. Bilang lokal,
Ano ba ang kaya nating gawin? Tama ka, Mocha. Tama yung point mo. Simple Anong lang kaya po. nating gawin bilang Tapon pamahalaan sa lokal? tamang lugar ang basura, yung regular na koleksyon ng basura. Proper Hindi waste grabe. management. Oh, tama ka. Ayan ha. Sana all may 80,000. Tawan-tawa ako kanina sa comment ng mga utaw eh. May sense naman. Yun, dapat nang binili. Pero yan ipinagpapapuri ko sa ating mga empleyado. Dapat yan bigyan ng gold medal. Salamat po. Thank you. Thank you very much. Yorme, pinag-uusapan natin itong clearing operations. Nakita ko sa live ninyo, nakasama niyo yung ating DOTR Secretary Vince Dizon, na kaibigan yan. niyo rin po. Ito, good news. Usapang baha at transportasyon, traffic. Mga batang Maynila, doon sa old Antipolo. Nakita mo yung nasa likod namin, ng mga bahay, mga building. Good news. Yung Ponjaps, yung Hapon, ito. Indonesian tong nasa Wakali ko eh. Yung nasa Nangka ko, Ponjaps yan. Si Kusial Awi Siya, tapos si Secretary Vince Dizon. Season at saka si Major Apostol ba to? Indonesian din to. Ipinaliliwanag sa akin ng ininyero na yung ni-request ng syudad ng Maynila na kung po pwede may adjust. No? Ayan, steady mo lang dyan steady mo lang. May adjust yung linya. The good news, itong NSCR project, inaprobahan ko na po yan. Ayan, steady mo yan. Ayan, mas maganda yan. Mas maliwanag ito eh. Inaprobahan ko na po yan. On a premise na napagbigyan, yung portion na nasa kanan, yung nasa Mocha, hindi na yan magigiba. Good news po yan sa mga residentes. Hindi na yan. Pinaliwanag sa akin ng ininyero at ipinagpasalamat ko kay Secretary Vince Dizon at pakisabi ka ako kay President Marcos salamat at least napakinggan yung konting request ng city government. Ngayon, pero siyempre hindi naman pwede masakripisyo yung adjustment. Nilagyan naman 3 poste. Imbis sa 1 poste, magiging 3 poste para safe naman yung itinatayo na rail. Ayan. Ngayon, dito sa kaliwa, ayan, mga kababayan, sa mga nanonood, dyan sa Wakali Mocha, meron tayo dyan drainage or creek o ano bang tawag? Culvert. Culvert. Tama ba yung pronunciation ko? Culvert. Ayan. Isa. Nananawagan ako dito sa mga taga Santa Cruz, yung doon sa dulo, yung nagtitinda ng mga stop mo nga dyan. Yan, stop mo dyan yung nagbebenta ng mga gulong, mga piyesa ng sakyan. Opo. Dyan, sa may Santa Cruz. Huwag magtapon ng langis. Alam mo bakit? Last week nilinis natin yan. Pero tingnan mo, itim mo. Alam mo kung ano yan? Langis. Binuhos yan doon somewhere, tatakbo rito. Yung pinakadulo niyan dito, sunog apog, na yung sinasabi ni President Marcos, palpak na flood control. Yun. Ano doon yun? Yung sa may District 2. No? Ito kasi boundary ng District 3 at 2. Itong culvert, ang good news na naman, mga taga Santa Cruz at taga District 2, yan ay magiging 2. Second good news yun. Third good news, nag-request kasi ako. Sabi ko, Sec Vince, baka naman kung po pwede, total sa ibabaw tayo, magkikreate tayo ng espasyo. May future project doon. Sabi ko, total, yung future project, wala pa naman. Baka pwede ba maging bike lane? Maganda. So, yung ilalim niya magiging bike lane. Pinagbigyan din tayo ni Sec Vince. At popondohan niya. Yun. Yan ang pangatlong good news. Pangapat naman, ginawa na nating ordinansa through Councilor Awi Siya na kung galing ka ng Abad Santos, one way na lang ang Old Antipolo. Pakanan. One way na lang siya. Kasi kailangan na malagay yung easement.
So, yan po mga update dyan sa... Tapos, another good news. 2 istasyon. Ay, ito po yung Yes. narinig kong explanation ninyo. Blumentritt and Solis. Ang laking bagay niya. Bakit? Kung pupunta ka, halimbawa, Mocha, malapit sa yun. Malapit sa yung Blumentritt Station. Kasi 1, 2, 3 kanto, bahay mo na. Hindi ko nito turo, baka sundan ka ng mga stalker mo. Pero malapit na sa iyo yun. Opo. District 3. Blumentritt Station, pupunta ka ng Hong Kong. Pupunta ka Singapore. Di ba? Usually pupunta ka Naiya. Naiya, oo. Di ba? Traffic. 2 oras, 3 oras, madali ka. Ito, mga batang Maynila, ito ang future natin. Pinaglalaban natin bakit yan matuloy. Kasi na-delay na yan ng 2 years. Well, if I may borrow the words of Secretary Vince Dizon, na-delay sila sa Maynila ng 2 years kasi walang kumakausap sa kanila. But sabi ko, those are the things of the past. Ngayon, ang good news sa mga taga Maynila, pupunta ka ng Hong Kong, abroad, doon ka na sumakay sa Clark International Airport. Bakit? Dahil, Pagsakay mo dyan, 45 minutes dire-diretso, nasa airport ka na. tanoob na mismo ng airport. Yes! Galing. Oo. Ito po yung sinasabi yung in 2030. Ang target 28, but maximum 32. Pero ipapaalala ko sa iyo mukha, yan din yung ako'y naging chairman, president and CEO ng Northrail. Yan yun. Nung inappoint ako ni President Duterte. Yan yung project na yun. Yung Manila, Malolos, Clark. Correct. Susunod yan, Manila, Laguna, dire-diretso na sa south. Ayun ang ending niyan. But for now, I'm excited sa mga taga Maynila. Pag mag-abroad kayo, pwede dala mo yung bag mo, sakay ka ng tren, doon ka na sa airport, babagsak. Hindi ka na mahirapan. Maganda, wala ka nang dalang Yes. sasakyan pa. Yan. Congratulations, DOTR family. Thank you very much for your trust and confidence to this administration. Again, ulitin ko, if DOTR family is watching, thank you very much. You are pre-approved. In fact, nagbigay na ako ng lono. Letter of no objection. Napasa na natin yung ordinansa. Tinulungan na ng MTPB o kung ano mga kailangan nila, tutulong ang Maynila. Kasi sabi ko, ilatag nyo na yan. Dahil gusto ko ang mga taga Maynila may magamit na ng additional mode of public transportation. Okay. Kaabang-abang po yan. Nako, swerte talaga. Alam mo sino swerte dyan? Yung future na anak mo. Yeah. Nagbilang eh. Sige po. Ibig sabihin, Yung yung mga anak ating natin, talent no? lahi natin. Maganda po yan, Yorme. Kaabang-abang po yan. Lalo na rin po sa mga senior citizen. Na abutin ng proyekto na yan. Hindi na mahihirapan na mag-travel sa ibang bansa. Isang sakay na lamang po ng tren, 45 minutes to Clark International Airport. Biro po ninyo. Yung nga po, Yorme, nalalapit na po itong bar exam at all-out support po kayo. May pinirmahan kayong Executive Order number 41, Series of 2025 na maiwasan po ang ingay, magkaroon ng liquor ban. Yes. Para maiwasan ang gulo. Kaya, habang tayo nagbabar ops, kung good luck sa ating mga future lawyers, magte-take ng bar dito sa Maynila. This is our one way of supporting the goal of the Supreme Court at sa ating mga barrister na maging mapayapat, maayos, at maging ligtas ang bawat isa sa panahon ng bar examination. Konti lang to, mga negosyante dyan sa area na yan. Konting saglit lang naman to. Ilang araw lang naman to. Para naman to sa kabutihan ng lahat. parang maging peaceful, mapayapa at wala pong gulo. Sa lahat ng barrister, sana 100% pumasa kayo. Good luck good luck. Galingan nyo. Yorme, usapang ospital naman po tayo. Ospital ng Sampaloc, aayusin ang emergency room dahil may tulo, bunsod ng matinding ulan at habagat. Aayusin daw po ninyo ito sa madaling panahon. Kasi naalala mo nung bumabagyo. Nagkaroon parang may farmland yung
emergency room ng Hospital ng may... hospital ng Ay, Sampaloc. Sampaloc. Alam mo ba't farmland? May irrigation. Ay. Tama po. Oo eh. Baha. Tawa ko sa mga doktor, mga nurses, medical frontliners natin, at lalo na sa mga pasyente. O, tinuldukan na natin yan. Yang tinitingnan namin ni Dr. Season, Direktor ng Ospital ng Sampaloc at sa mga taga Sampaloc. In the coming months, baka in a few weeks, sasarado ko po saglit yung emergency room. But I guarantee you, once sinara ko yan, bumilang po kayo, 60 days tatapusin ko. The moment isinara natin yan, 60 days tatapusin ko dahil babaguhin natin yung emergency room ng ospital ng Sampaloc. Nakakaawang state na. Oo. Totoo lang. Nadaanan ko po yun eh. Maawa ka eh. Beri mo tulo, 5-5. Beri mo pasyente ka. May tumutulo rito, may tumutulo ron. Kung saan saan. Kawawa. Nakakahiya. Pero mga taga Sampaloc, shout out. Hintayin nyo lang saglit. Pag naayos na lahat ng papeles, tapos sinarado ko, the moment sinarado ko, nag-umpisa, 60 days, at tapusin namin. Nagawa nga natin yan sa COVID hospital. Mas malaki 400 yun. days lang po ata. 52 days. 52 Ang days. pinangako natin 60 days. Natapos ang 52 days. Pero buong grandstand yun. Ay, napuntahan ko yun. Ayun. Napakalaki. Kaya yan ang mga ininyero natin, sila Andres. Kaya nila yan. Sila Balmoris, mga battle tested yan. Sila Engineer Randy Sadak. Yan, tabayanan nyo po mga bata sa Sampaloc. Ayusin ko po yan. Maniwala po kayo. You deserve better things from your government. Ayun po. Yorme, isa pong malapit sa inyong puso yung programa sa ilalim ng MDSW, yung MMDC or Manila Manpower Development Center. Kayo po'y naimbitahan bilang tagapagsalita po sa kanilang graduation. Ito yung programa ng Lungsod ng Maynila, nagbibigay ng skills training through Director J. De La Puente at ng TESDA. 700 plus. Sabi ko nga sa kanila, balingan ninyo ha. Natutuwa naman ako. Ngayon, mga skilled worker na itong mga ito. At maaari na sila makapagtrabaho sa kanya-kanyang mga kumpanya at mga negosyo. Congratulations and keep it up. MDSW, Director J. De La Puente, sana mabasa ka ng ulan at 10 ng iyong mga kasama. Sa sipag ninyo, bagamat araw-araw tumutugon tayo sa Beria, pero ito naman ikinalulugod ko. Tuloy-tuloy ito. It will never stop. We will continue to equip our people in Manila so that makapaghanap buhay sila. Yan, maraming salamat po. At Plaza Dilao, binisita nyo rin po dahil layunin po niyo na mas gumanda, maging maaliwalas po ang ating lungsod. Ano po ang plano nyo po dito? Pwede makisuyo, umiinit na. Kawawa naman si Mo. Naka-blazer. Naramdaman ko yung init. Sumisigaw Yung na. ilaw kasi, meron tayong inalis na obstruction dyan. At pinuntahan ko, sabi ko, let's reclaim the land the way we did it in the past, no? We always reclaim land, tapos ginagawa nating open green space. Ito, amoy tayo yan. Kung ano-ano yatang tayo tumahi dyan, Talagang nanunood sa ilong mo. Sorry sa mga kumakain, o mapanghi. Kaya gagawin kong green space. Ayusin ko yan. Sa tulong ng ating PDO, ng ating engineering, o basta mga kababayan ko dyan sa Paco area, ang tabayanan po ninyo. At saka yung isang problema ninyo doon sa poste na nasa gitna, sinabi ko na po kanina sa... Yan. Imagine mo, sa gitna. Wala man lang nakapansin ng 3 taon. Ano pong poste yan? Wala lang. Sa gitna. Hawak-hawak yung kable na yun. Pina-adjust ko ngayon sa Meralco. Kaninang umaga, naglinis tayo ng mga kable ng kuryente ulit kasama Meralco. Pinakita ko yung picture na yan. Napakadelikado yan sa mga nagmumotor. Nasa gitna. Yes. Sabi ayusin, pinangakuan na tayo ng Meralco. Pero yung isang pinakita, open green space.
Yan, bibigay natin sa ating mga tagalungsod. Diyan, lalo na sa Paco. Abang-abang po yan, Yorme. Ito na po, isa pa sa mga pinakaantay po ng ating mga viewers, ang infomercial video from Councilor Lou Veloso. Maganda to. Maganda title ito. Ang title nito ay Under the Table. Yan. Play mo nga. Sige nga. Yes, sir, Ano problema mo? Sir, magbabayad po ako ng milyar na, sir. Ha? Halika. Sige po, bilang madali yan. Punta ka sa kusina. Sir, halika, samahan kita. Sige po, sige po. Higa, dito na tayo mag-usap sa kwarto. Pasok sa kwarto. Pasok sa kwarto. Dapat mag-uusap sa table. Table. Yan. Bida, anong problema mo? Babayad po. Yeah. Uy, madali yan. Sandali, kukunin ko ang ballpen ko para pirmahan ko yan. Opo. Taas ng table. Talagang Ang hirap abutin ng ballpen. Po kasi tayo nandito sa ilalim ng mesa, sir. Mas mabilis ang transaksyon dito. Pag kayo po ay napasyal sa City Hall, mayroon tayong information desk na pwede niyong pagtanungan ng inyong pangangailangan. Maging ito ay sa legal na problema o pangangailangan sa babayarin o maging ito ay sa ikagaganda o solusyon na ikagaganda ng ating lungsod. Sila ay handang tumulong na may mga ngiti sa kanilang mga labi. At nais kong ibalita na meron tayong pre-legal consultation na inihanda ng ating mahal na alkalde Yorme Isko Moreno at Vice Alkalde na si Chi Atienza. Ibalik natin ang ating tiwala sa munisipyo. May gobyerno ng muli ang Maynila. Mula umaga, hali, hapon, gabi, hanggang madaling araw. Pumanatag tayo. Ingat po. Balik natin ang disiplinang natutunan sa mga matatanda. Thank you very much, Councilor Lou Veloso. Every week po yan, ay bibigyan tayo ng skit or sketch ng ating minamahal na konsehal. Kasi, gusto kong maibalik natin talaga yung mga ipinangaral sa atin ng mga matatanda natin. Mga tamang pag-uugali. Itong topic niya ngayon, under the table. mga fixer. Ang galing ni Lou Veloso. Palakpakan nga natin si Lou Veloso. Congrats, Consi. Ang galing nung idea niya. Hopefully, see you again next week, Konsehal Lou Veloso. Yan po ang ating lingguhang infomercial. Mga maring kapulutan natin ng aral sa pamamarang komedya at madaling maunawaan ng tao. Thank you very much. Ayan, dumako naman po tayo, Yorme, sa courtesy calls. Yung governor ng state of Malacca, Malaysia ay nakipagkita po sa inyo kasama ang Philippine Ambassador to Malaysia. Yes. Kaya matutuwa itong ating si Biryani Boys. Yes. Matutuwa siya. Marami tayong natutunan. Shout out sa ating mga kapatid na Muslim. Dahil meron tayong isang proyekto through the leadership of TTCAM, the Department of Tourism, Director Crystal Pagaching, para sa ating mga kapatid na Muslim tungkol sa halal. Halal food. Yan Yan ang abangan natin. Kung sikat ang ugbo sa Tondo, may pasisikatin din tayo lugar naman sa Maynila. Kasi sa Maynila talaga, masarap chumicha. Parang, anong ulam? Ayan po, meron tayong gagawin. At marami tayong pinag-usapan. Pati training, and everything. Ang dami namin na pag-usapan. True, ito si Ambassador ng Malaysia. Tagal namin nag-usap. They brought the entire team. At sa atin din naman, sa side natin. Ayan, si Crystal, si Yusek Mark, si Levi Pacundo, si Chief of Staff. Ayan, nag-usap-usap tayo. Maganda tayo ibabalita
someday. Yes. Pero, bibigyan ko yun ng tip. Mm. Ito yung tip. Biryani Boys. Ayan na ba nasa likod? Halal. Kung Chinatown, Basta, ayaw kong pangunahan. Maganda to. Gusto ko yung idea. Kaya sa ating direktor ng director ng Muslim Affairs, na si Director Amatunding. Thank you very much. Meron ako nakalaan para sa inyo, sa mga kapatid nating Muslim dito sa lungsod ng Maynila. abang-abang po. Yes, kaabang-abang. At pwede mo na ba ulit patayin ang aircon? Kaya Malamig naman na. kinikip ko kayo. Alam mo, pag puyat ka, ang dali mo tamaan ng lamig. Ayan. Sige. Thank you sa ating counterpart sa Malaysia. Ito naman po, Yorme, usapang kalusugan po, meeting din po kayo sa NCR officials, Department of Health naman po. Oo, kasi marami tayong mga dinidiscuss, PhilHealth, at partner na natin, kasama na natin ang DOH family sa Health Board sa Manila. Tapos nagbigay pa sila ng, sa ano tawag dito? Kit? Hygiene kit sa lungsod. Tapos, after that, gusto ko lang i-update mo yung ating mga nag-a-apply ng trabaho. 197. Sa peso po. Oo, ang hired on On the the spot. spot. Keep it up, hero, ha? Ayan, may trabaho na ako. Thank you very much sa Peso family, kay Hero, Director Hero, at good luck sa mga hanggap sa trabaho. Ingat kayo. Congratulations. Nag-meeting din po kayo kasama ng mga direktor po, kawani ng UPPGH. Oo, kasi yung paglilinis doon sa Paura at saka Pedro Hill. Kasi tama naman sila. Eskwelahan yun . Hindi naman pwedeng mag-indubyot yun. Pati sa DOJ. Kaya lang talagang nakikipagpatentero sa atin yung mga obstruction doon. Sabi ko, wala na tayong magagawa. Ilang linggo ko na silang pinakikiusapan. Inaalis, sinasaway, pabalik. Tutuldukan natin yan. Pasensyahan na lang. Ayaw po ninyong makinig. Kasi talagang irereklamo tayo ng komunidad. But in this case kasi also, UPPGH at saka PGH, sila Mr. Gap Legaspi also. Dr. Gap Legaspi, yung director po ng PGH. Ano yan? Tutulungan tayo niyan. Kasi, malapit na. Kung maalala nyo, mga batang Maynila, pinagawa natin yung ospital ng Maynila. Bago, 10-story, fully air-conditioned public hospital. May MRI machine, may CT scan machine, may X-ray machine, merong multiple operating rooms. Meron tayong yung sa babae. Mammogram. Mammogram. Lahat brand new. X-ray, stationary X-ray. Pero meron tayong isang ginawa. Yung cath lab. Kaya mga batang Maynila, yung isang pinakamahal na diagnostic, malapit na yung cath lab, baka makapaggawa na tayo ng angiogram. Tapos sa training, angioplasty. Yes. Kalahating milyon yan, 1 milyon yan. Kaya yung mga mahihirap, middle class, in upper middle class, pwede na magpa-hospital sa atin. Makakatulong na tayo sa Philippine Heart Center at PGH kapag na-training na. Kasi yung equipment, 3 years ago pa, nandiyan dyan na. Hindi nagamit. Sa 3 years ako nawala, 3 years din hindi yun nag-function. Pero ngayon, through the leadership of the Director Padilla ng MHD, malapit na siyang nagulat na. Ganda. Ako masaya ako sa inyo, mga batang Maynila. Sa totoo lang, nakita ko how it works ngayon. Na-train na tayo for angiogram. Yung angioplasty na lang. Tapos bibili na lang ako ng 2 pirasong subsidiary machine para doon. Which is kayang-kaya naman natin bilhin yun. So yung mga
Nagpapa-angiogram ng 50,000, 80,000. Tapos magpapa-angioplastic, kalahating milyon, 1,000,000. O hindi nyo na kailangan gastusin ang pera nyo. Ay, Darating ang oras sa Maynila, libre. ay wow. Yes. Yun ang Kaya pangarap natin ko. binili yung makina na yun. Pera ng taong Pati bayan ba yun. yung mammogram dapat libre mo? Pinangutang natin yun nung araw eh. Bagay lang na magamit yun ng ating mga mamamayan. O yan, inutang natin yan. Na dapat magamit nila ng Ay, syempre. walang bayad. Kaya kung yan pinangutang para magamit ng taong bayan. Tapos 3 taon nakatenga. Pero gagamitin natin yan, update ko po kayo. Nakipagpulong po sa inyo si Congresswoman Giselle Maceda at former Congressman Edward Maceda po. Yes, District 4. may sinabit sila mga project, o bagamat kami magkakontrapartido, o sabi ko, go ahead. O, ang pinakiusapan ko lang sila na kung po pwede, huwag magpagagawa o pagagawa ng barangay hall pera ng taong bayan sa bangketa. O, ang nag-agree naman si Congresswoman Giselle at dating Congressman Maceda. Salamat sa inyo sa pagbisita at maraming project. Inaprubahan ko yung isang project niya kagad. Nilagyan ko na ng note yan kay doon sa health center na ayusin. Sabi ko approve. Ayan po. Maraming salamat naman. Basta tayo tulong-tulong lang sa public service. Happy na ako. Totoo lang. Sa mga taga Sampaloc, yan po ang inyong congresswoman. Natutuwa naman ako, may pagawaing bayan na hindi nakakapamerwisyo. May makakatulong pa. Yan. Congratulations sa mga batang Sampaloc. Yan, panghuli na lamang po bago po tayo magtungo sa mga pasalamatan po natin. Ayan, sa donasyon. importante yun ha. Opo, pero- Pasalamat tayo. Opo, pero bago po yan, dahil malapit po sa inyong puso ang kapakanan po ng mga kabataan, nakipag-meet po kayo sa PFF or Philippine Football Federation. Para sa futsal. Sabi ko, maganda yung aming mga basketball court. I-develop through Director Dale Evangelista. Magpa-partner tayo kay Mr. Gutierrez at 10 ng kanyang organisasyon para dito sa Maynila. Futsal. Yan ang magagawa natin. Futsal Women's World Cup 2025 event. I hopefully nga, dito na rin nila gawin lahat ng event nila eh. Masaya. Sabi ko, basta welcome sila sa lungsod ng Maynila. Shoutout sa lahat ng bumubuo, leadership, members ng Philippine Football Federation. Yan. Yan na po tayo, Yorme, dahil nga nakakatuwa po, marami pong tumutulong dito po sa ating lungsod sa pamamagitan po ng mga donasyon. Simulan na po natin sa Manila Action Lions Club, District 301-A3. Nagbigay Yeah. po ng 2,000 bag ng rice, 5 Yes. kilos each. Thank you. Si Kusel Edward Tan, ang tumulong sa atin para makakausap ang mga taga Lions Club. Thank you very much. Manila Action Lions Club, District 301-A3. Thank you very much. Ito po, may nagbigay naman po ng brand new Type 1 ambulance unit na kumpleto ang kagamitan at hygiene kits mula sa DOH Metro Manila Center for Health Development. Maganda magbuena mano ang DOH. Monday na Monday yan. Kalaunan. Nako, Diyos ko. Bumuhos buong linggo ang donation. Thank you very much, DOH family. From Phoenix Di Corporation. sa swerte si Director Padilla. Opo, Magaangan dating sa kanya ngayon, no? daming tumutulong. Dami tumutulong kay Director ng Manila Health Department, Grace Padilla. Ito naman po, from Phoenix Corporation, nagbigay Oo, ng... nagulat ako rito. 500,000. Although dati nagbigay na to ng panahon ng pandemya. Opo. Ngayon nagbigay siya ulit. Si Treasurer Paul, pina-issue ko agad ng resibo. 500,000 pesos yan, ha? Oo, kagulat. Maraming salamat sa inyo, sa mga tumutulong. Thank you very much. Kayanin nyo, pagbubutihan namin nila Mocha. 10 ng aming mga kasama rito sa gobyerno. Magsisikap po kami ng maigi. Maraming salamat, ha?
Linggo-linggo na lang, araw-araw na lang, maraming tumutulong sa Maynila. Mabasa sana kayo ng ulan. No, dumami pa kayo. Opo, Yorme. At ito po ay gagamitin po pangtulong sa mga nasunugan sa Aroma Tondo. From Robinsons, Manila, ayan po, sa pamumuno po ni Vice President and Head of Operations and Marketing, Joel S. Lumanlan, External Affairs and Operations Support Director Irving Wu, at si Corporate Affairs Director Attorney Joey Luis Aliling, ang kanilang dinonate ay mga grocery packs. Yes. Yan po. Thank you very much, Robinsons, Manila. At ang Mercury Drug. Oy, nako, Mercury Drug. Na kasi siguro, gamot ay laging bago. Mercury Drug. Acevedo Optical. Sa radyo po ba yan? Yung commercial. Tapos sa sunod doon, YC Bikini Brief. YC Bikini Brief. Yan yung mga commercial sa radyo nung AM station po ba yan? DCRH. Ah. Shoutout mo, tingnan mo. Shoutout nga ng mga nakaparinig ng commercial ng Mercury Drug. Tingnan natin. Malalabas na dyan yung mga kasing idaran ko. Mercury Drug. Kasi siguro, gamot ay laging Laging bago. bago. At yun nga po, Yorme, nag-donate sila ng mga school supplies, mga field user care kits, Saka yung sinabi mo kanina sa sa leptospirosis, meron din. doxycycline na gamot. Oo. Thank you very much mga gamot. Pinadala na natin kay Doktora Padilla para sa ating mga health institution. And happy anniversary, Mercury Drug. 80 years na sila. Years. And happy birthday din sa kanilang founder. At alam mo ba na Mercury Drug ay nagsimula sa lungsod ng Maynila. Saan pong branch? Manila, just sa Quiapo. Kaya nag-umpisa yan, kari-kariton. Kari-kariton yan nung araw. Pero kita mo, isa sa pinakamalaking drugstore na yan sa buong Pilipinas. Happy anniversary. 80 years! 80 years! Kaya thank you very much. Again, mabasa kayo ng ulan. Dumami Mami pa pa kayo. kayo. Marami ba nag-comment? Napakinggan nila sa radyo nung araw yung commercial ng Dami po. Mercury Drug, YC Bikini Brief, YC Bikini Brief, YC Bikini Brief. Tapos yung Liway gaw-gaw. Liway gaw ang gamitin. Yun yung kanta, Liway gaw. Ito rin po ba yung Seiko? Pang ano yan eh? Swerte. Pang Almirol. Barong. Maganda yun. Maganda yun. Tapos, yung sinasabi mo Seiko Wallet, sa television yun. Wala. Sa sinehan yun. Seiko Wallet. Ang wallet na maswerte. Swerte. Balat nito ay genuine. International pa ang mga design. Ang wallet na maswerte. Seiko Wallet. Oy, shoutout naman yun. Meron pa ba yun, boss? Okay, alam mo may-ari niyan kung saan ako unang pumirma ng kontrata sa pelikula. Batang Seiko Films ako. If it is from Seiko, it must Must be good. Ayan. Marami dyan, nakaka-relate na viewers natin. Kasi nung araw naman, katulad yung pinipindot-pindot mo na yan. Wala naman nung araw yan. Television lang kami. RPN 9. At saka, Intercontinental Broadcasting Corporation. Alam mo kano yun? Intercontinental. IBC. IBC 13. 13. Hindi pala ibig sabihin. Shoutout sa mga nanonood ng Todas. Every Thursday. Pag hindi ka nakapanood ng Todas, wala kang baong kinabukasan sa school. Alam mo kung ano yun? Knock-knock. Who's there? Joke. Ako ba? Ano po? Ito. Sige, knock-knock. Who's there? Lampat. Para po. Kaibigan lampara, kaibigan lampara. Knock-knock. Who's there? Letter C. Letter C who? Letter B. Letter B. Letter B. Letter B. Kasunod nito ay letter C. Letter C. Tatanungin ko sana, Yorme, asan yung letter C doon? Hindi, ang baday ko nung araw. Pero totoo yun, pagpapasok ka sa eskwela, pag hindi ka,
nanood ng Todas nung araw, hindi ka in. Hindi kayo. Oh. Tingnan mo, tanongin mo yung mga nanonood dyan sa ano, yung mga comment nila. Matatawa ka dyan. Marami nakaka-relate yan. Tapos sa mga comics nung araw, Wakasan, Pinoy. Tapos Wakasan, Pinoy Thriller. Nabot na ko dyan yung ano, Regal Shocker. Television na yun. Hindi, meron ding comics yun. Hindi ko yan inabot Marami. yun. Marami nakaka-relate, ano? Nick Nook. Rex daw, boss. Ay, Ano okay. naman yan? Okay. Oh. Yung Ceres, dyaryo yun. Di ba kami, nag-ano kami nung araw? Nag-ano kami, sa Sharon Cuneta kami sa banyo eh. Kasi wala kaming banyo eh. Balutin mo. Mainit-init pa yun. Pero habang binabalot mo, binabasa mo yung Ceres. Hindi ko na ikukwento. Ano yun, medyo baka mamaya. SPG. Ayun ako, SPG. Ano tayo? G. Ang programang ito ay G. Rated G. General Patronage, GP. General Nag-throwback audience. tayo Marlboro country daw, boss. Marlboro? Ano ibig sabihin ng Marlboro? Di ba yun? Hindi. Marlboro. Pantalon? Hindi. Di rin ano. Men always remember ladies because of romance only. Ay yung ano, San Miguel. Sa aming nayon, may isang gagong uminom. Lasing. Pale Pilsen. Pati ako lasing eh. Sige, inuman na tayo. Ayun. Lalalim. San Miguel Pale Pilsen. Ako, Diyos ko, sabi na naman ng asawa ko, naman badi-badi mo. Ang corny-corny ng joke mo. Pero, marami nakaka-relate niyan. Marami. Nagte-text ka nung araw. Kayo, text. Puro kayo, ganyan, text. Okay. Kami, ganito text namin nung araw. Yung text Oo, na text. ano, oo. Tapos Jolene. Jolene. Shatong. Chateau. Shatong pa. Chateau. Chateau, yun. Yung ano, yung Yung ano, larong babae. Yung Yung gano'n na balat ng, Jackstone. hindi, balat ng saging. Ibabato mo. Hindi ko. Kaya nung araw, wala sa amin ang leptospirosis eh. Nagtataka nga ako paano na-invento yung leptospirosis na yan. Sabi nila, pag may sugat ka raw sa paa, Oo, papa. malaki ang chance. Sabi ng mga doktor to, let's listen to the doctors. Kapag may sugat ka sa paa at nabaha ka, malaki ang chance magkaroon ka ng leptospirosis. Kami nung araw, sa Kagitingan, shout out sa mga taga Tuason, Kagitingan, Tagumpay, Kagitingan, Sandico, Kagitingan, mga batang Kagitingan. Nung araw, pag tag-ulan, nagsiswimming kami sa baha. Literal. Yun yung kantang nakaligo ka na ba sa dagat ng basura. Yun. Kasi nagsiswimming kami. Ba't di kami na leptospirosis? Bakit? May sugat ba kayo sa paa? Puro kami alipunga eh. Di ba sugat yun? Open wounds Galis, yun. ganyan. Alam mo ba makasarap? Ano masarap sa alipunga? Pag kinakamot nyo? Kamuti mo yun. Nyang-nyanga mo. Pag nyanga mo nun, sisimple ka pa. Saka na, hindi tayo matatapos dito. Ang haba ng Ingatan niya para throwback. next week. Marami tayo. Sige, magto-throwback pa tayo. Paghahalataan daw yung mga edad. Shoutout sa mga batang 80s dyan. Hindi, alam mo, ko rin nagkukwento minsan. Kasi mga bata ngayon, Wala na. konting kibot pag napagalitan ng magulang Iyak o agad. ipinagtatampo na. Nung araw, nahahanger pa kami. Nakukulata kami. Lahat ng Dos por konyat, dos. inaabot namin. At saka nung araw, pag may nag-uusap ng mga matatanda, hindi pwede makisali bata. Kukutusan ka ng matanda. Uy, ano ka rito? Uy, gaganunin ka ng ano. Ganun yun. Nung araw. Kaya gusto ko yung ginagawa ni Lubiloso. Binabalik po yung Binabalik disiplina, natin yung unti-unti, the way we are. good manners, and GMRC. conduct. Good manners and right conduct. May manners na lang, hindi nga ko lang alam kung good. That's another story. Palpak yung flood control. Bad manners. Yun. Talagang flood control. Hindi ako makamove on.
Kasi, ba't ka naman di makaka-move on? Ba't ko naman ikikipit balikat yung 29 na taong namatay? Dala ng leptospirosis. Ba't natin gagawing komedya yun? Di ba? Oh, anyway. Mercury Drug, thank you very much. Dahil sa iyo, marami kami naalala. 80 Oo, years. simula lang sa Mercury yan, ha? Ah. At saka si ano po, Armando Ramirez from Canada, $100 Canadian dollars. Oh, thank you, Armando, ha? Thank you very much. Pagpalain ka nawa ng pong may kapal. Saka po siguro, shoutout lang po. Dahil Sure. alam po ninyo, ang Manila Health Department, yung Dental Health Department naman po, nagkaroon ng Balik Ngiti program for senior citizens. Alam po ba ito? Yes, 200 senior citizen magkakapustiso. Oo, at shoutout po kay Doktora Joanna Ah. at nanonood po ngayon si Kagawa Jason. Oo. So, Ano yan? Balik close-up smile. ayun. Closer I get to touch in you, the closer I make to you. Tama ba yung lyrics ko? Ah. Give your smile, Just and a a little little more smile. So we can be Get closer. closer, you and I. Take Araneta. Ang kulit ng Biyernes na ito, no? Oh, nako. Happy weekend! Happy mga- weekend. Ayan po yung oral health section pala ng Manila Health Department. Salamat po sa pagbalik ng close-up smile ng ating mga senior, libreng postiso. Oo, nako. Ang mga lolo't lola ko, masarap na naman magngingiti yan. Maglalabing-labing. What? Sa September po ata, ay makikita niyo yung kanilang mga bagong ngiti. Yes, I'm excited. Okay po, bago po tayo magpaalam, special announcement lang po tayo. Sure, go ahead. SM City Manila, may 3-day sale. Okay, nako. Nako, sweldo ngayon. Baka naman. Kaya pala ang daming tao ngayon doon. August 15 hanggang August 17. Uy, Bisitahin teka. na rin. Ano ko lang may nag-comment kasi isa. Yorme, hindi pa kami sumasahod. Meron ako nakita. Oo. In fairness naman. Ganito po yun, ha? May mga ilang individual hindi pa sumasahod kasi hindi pa na-forward sa amin yung papeles nyo. Gusto ko lang maliwanag po yun, ha? Kasi imposible naman pong isa, dalawa, tatlo hindi sumahod. Tapos yung 10,000 plus sumahod na. Di ba? Meron lang po, balik kayo sa inyong mother unit o head of agency o bakit kayo hindi nakasahod. Pero nababasa ko po yung concern ninyo. Kaya po, okay mag-alala. Darating din yan. At bisitahin nyo na rin po ang Biryani Boys habang nasa SM City po kayo. Nasa 3rd floor naman siya. At meron po kasi nga pag-games ang Biryani Boys. Sige. Oo, 3 challenger, bibigyan ng tigi-isang biryani plate. Ang una makakaubos nito, in 10 minutes, 2.6 kilogram daw yung kakainin nila, ay mananalo ng first place, 3,000 pesos and Biryani Boys t-shirt. Second place, 2,000 pesos at Biryani Boys t-shirt. Third place, 1,000 pesos at may t-shirt. Ibig sabihin, Dalawang... titirahin ko yung chicha. Oo. Pwede pa ako manalong 3 bulig. Basta in 10 minutes po. Oy, mga taga mabuhay. Punta na tayo. Kilo-kilo tinitira namin noong araw. Ito, 2.8 kilos lang. Nako, saglit lang yan. Nako. Yung mga tirador ng kaning lamig. Dayo na tayo sa biryani. 2 kilot kalahati lang ang titirahin natin. Pinakamabilis, ngumata. Lumunok. 3,000 pesos. Yeah. May libre ka ng chicha. Meron ka pang 3 bulig. Sa kanilang grand opening. Yan. Abangan po ninyo. At ito naman, baka sa mga may bagong negosyo. Yan, ito naman tulong namin sa inyo. Gusto niyo mag-plug, TY, wala kayong Tosgas. Hindi naman kailangan magdala ng regalo o something. Kung gusto ninyong i-promote, Mocha and I will be happy to be of service to you. Basta nagnegosyo kayo sa Maynila, binigyan nyo ng trabaho ang mga taga Maynila, in our own little way, we'll support you. Ha? Huwag kayo mahihiya. Ayos na, buto-buto. Ayos na, ang buto-buto. Ay, Okay. nagdala po ng kape ang Ayan, pekap sa Gedli. Ang sarap-sarap. Wow, itong pick up sa Ito Gedli, nga po, boss. Pakita ko na lang. alam mo saan yan? Sa Aroseros po. Aroseros. Ay, may picture Ayun, na ano yung agad. model? Baka pwedeng na. Supply. Sana all. Sana all. Meron ka din kape dyan. Ayan pick up sa Gedli, dyan yan sa gilid ng Aroseros Park. Yan.
Pekap sa Gedli. Mm. Tabihan ng Metropolitan. Iyon, no? Sarap. Oo. Kasi nung ginawa natin yan dati, Amoka, nung nire-develop ko yung Aroseros part, no? Ito, ginawa natin yung space na yan para sa mga small businesses. Kaya natutuwa naman ako, ayan, yung Pekap sa Gedli. Ito, Itzo. Thank you very much, ha? Pekap sa Gedli. Hindi naman ako may-ari niyan. Kasi, parang ako yung nagsasalita. Pekap sa Gedli. Oo nga po. Kanta ko nga sa inyo. Hindi. Hindi pa. Oo. So, mga bata yan na nag-invest. Nakakatuwa naman. So anyway, mga kababayan, happy weekend. Isa na namang linggong nakaraos. Very challenging week. Sa ating lungsod, sa pamahalang lungsod, at sa ating buhay. Pero magkaganon man, ano man ang naging hamon natin sa buhay, sa linggong ito. Salamat sa Diyos. Buhay pa tayong lahat. Habang buhay, may pag-asa. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay dito sa ating lingguhang programa hatid sa inyo ng Manila Public Information Office. Kung tawagin natin ngayon ay Yormes Hour with Mocha Uson. Linggo-linggo, makakasama natin si Mocha Uson para ipabatid sa inyo ang mga nagaganap at magaganap para lagi kayong updated and guided sa mga nangyayari sa ating lungsod ng Maynila. Bukas, mga chairman, mga secretary treasurer, kagawad, SK, XO, mga tanod, tulong-tulong tayo ha. Linisin natin ang mga imbornal ng ating kanya-kanyang barangay. Wala pong ibang magmamalasakit ay kundi tayo rin po dito sa lungsod ng Maynila. Sa mga kababayan natin sa lungsod ng Maynila, maging kaugalian na o normal na gawain ang pagdidisiplina ng kusa sa sarili. Huwag magtapon ng mga basura kung saan-saan. Disiplinahin natin ang ating mga sarili, tumawid sa tamang tawiran, sumunod sa batas trapiko, at laging maging maingat sa ating pangangatawan. At habang tayo nasa kalsada, ang inyong pamahalang lungsod naman ay magsisikap na gawing itong maaliwalas at maging panatag ang inyong paglalakbay o gawain sa araw-araw habang tayo ay nasa lungsod ng Maynila. So muli, ito po ang inyong lingkod, si Yorme po, nagsasabing happy weekend, and I hope that God will always continue to guide and bless each and every one of us here in Manila. I cannot do it alone. I need your help. Together, we can make Manila great again. Maraming salamat at pagpalain nawa kayo ng Pong May Kapal. Manila, God first.